Bahagi ng namamalaging adhikain ng administrasyon na mapalakas pa ang sektor ng agrikultura sa bansa. Mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nag-inspeksyon at nagpasinaya ng Rice Processing System o RPS sa ilang mga kooperatiba sa bayan ng Hamtic sa Antique. Si Julian Bunag, una sa balita. Sa pagbisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasama si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. at ilang mga kawani ng ahensya sa probinsya ng Antique, kabilang sa kanyang mga pinuntahan ay ang pamamahagi ng ilang agricultural assistance sa ilang farmer cooperatives at pag-inspeksyon sa isang rice processing system. Kabilang din sa mga ipinamahagi ang iba't ibang farm inputs at kadiwa financial grants sa lokal na pamahalaan ng Hamtic at Hamtic Multipurpose Cooperatives na nagkakahalaga ng 5 milyon at 1.5 million pesos. Nakatanggap din ang iba't ibang kooperatiba ng farm assistance na nagkakahalaga ng 32.1 million pesos sa ilalim niya ng Livestock Economic Enterprise Development Program ng Department of Agriculture. Kasama rin sa mga namahagi ang Philippine Center for Post-Harvest Development and Mechanization o PhilMec na aabot sa higit 8 milyong pisong halaga ng 4-wheel tractors at rice combine harvesters sa iba't ibang asosasyon na kinabibilangan ng mga magsasaka sa Antique. 11 unit naman ng 20-footer ng fiberglass fishing boats, makina at mga gamit sa pangingisda ang ipinagkaloob din ng Bureau of Fisheries and Aquatic Resources sa mga mangingisda sa lugar. Yan po ang ating mga ginagawa ngayon at sana po at ako'y nakakatiyak ako na kapag nasimulan na, pag na-open na ito at nagamit na ito, mararamdaman ninyo kaagad ang mas magandang patakbo, mas madali ang pagpadala ng ating ng bigas natin para sa dadalhin sa palengke. Kaya po patitibayin natin ang ating agricultural sector para tayo ay nakakasiguro sa ating food supply. Kung ano man ang mangyari sa buong mundo na nawala ng bigas, tayo dapat magkaroon, lagi tayong merong sapat na bigas. Nauuna sa mga balitang totoo at laging bago, Julian Bunag, alauna sa balita ng Congress TV.